Hello sa inyong lahat. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakalaking role na gagampanan ng Pilipinas, ang pagiging host natin para sa ASEAN sa 2026. Bakit nga ba ito mahalaga? Tara, alamin natin. At para umpisahan, pakinggan nyo tong napaka-powerful na statement na to. This is not just any chairmanship. This is deeply personal. Wow! Dito pa lang, ramdam mo na agad yung bigat at personal na connection, di ba? Okay, so let's set the scene. Imagine nyo to January 29, 2026. Nasa Malacañang Palace tayo. Ito yung moment na formal nang tinanggap ng Pilipinas yung chairmanship. Alam nyo, parang isang homecoming. Parang pag-uwi ng ASEAN sa isa sa mga orihinal nitong tahanan. At sa pinakagitna ng lahat ng ito, yung core ng storya, ang koneksyon ng mag-ama. Para kay President Marcos Jr., itong moment na to, para bang binabantayan mismo ng legacy ng tatay niya, si Ferdinand Marcos Sr. na isa sa mga original founding fathers ng ASEAN. Dito talaga nagiging personal ang lahat. So para mas maintindihan natin kung gaano kalaki itong moment na to, kailangan nating mag-time travel. Balik muna tayo sa umpisa, doon sa Bangkok, kung saan talaga nagsimula ang kwento ng ASEAN. So ano nga ba ang ASEAN? It's the Association of Southeast Asian Nations. Nabuo to noong August 8, 1967. 5 bansa ang nagumpisa, at syempre isa dyan ang Pilipinas. Ang representative natin noon ay si Narciso Ramos, na inauthorized syempre ng noong presidente na si Ferdinand Marcos Sr. At dito, kitang-kita natin yung sinasabi nating legacy. Tingnan nyo, 1967, si Marcos Sr., pinasok niya ang Pilipinas bilang founding member. Then, 1977, gumawa siya ng isang major move for unity, yung pag-anunsyo ng pag-atras sa Sabah Claim. At ngayon, fast forward to 2026, yung anak niya, si President Marcos Jr., ang magiging chairman. Parang isang full circle moment sa kasaysayan, di ba? Ang ganda pa ng pagkakahanay nito. Isipin niyo, si Marcos Sr., siya yung the founder. Siya yung nagpasok sa atin sa ASEAN, pero hindi siya kailanman nakapag-host ng summit. Ngayon, yung anak niya, si Marcos Jr., siya naman ang the host. At hindi lang isa, kundi 2 major summits pa ang iho-host niya. The founder and the host. Ang ganda ng kwento. Okay, tingnan natin yung paglago ng ASEAN. Nagsimula yan sa 5. 5 bansa lang ang nag-umpisa ng lahat ng ito. From 5, naging 11. Kasama na diyan ang pinakabagong miyembro, ang Timor-Leste. Patuloy na lumalaki ang pamilya. At ang populasyon ng pamilyang yan, brace yourselves, 680 million people. Para may idea kayo, halos doble yan ng populasyon ng buong Amerika. Ganyan tayo karami. At in terms of economic power, isang dambuhalang $3.6 trillion na GDP. Kaya naman, ang ASEAN ngayon ang pang-5 pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo. Hindi biro ang lakas na yan. Okay, so fast forward tayo sa malapit na hinaharap, 2026. Ano ba ang mga plano? Anong magiging tema ng chairmanship ng Pilipinas? Ang gandang napili nila, Navigating Our Future Together. At alam nyo ba, dapat sa 2027 pa talaga tayo mag-host, pero napaaga. Bakit? Kasi yung Myanmar na dapat susunod ay na-bypass muna dahil sa political situation doon. So, anong ginawa ng Pilipinas? Nag-step up tayo at sinabing, game, kami na. This really shows na handa tayong mamuno sa rehiyon. At huwag nating isipin na simpleng party lang to Ang pagiging host, grabe ang trabaho. Tingnan nyo to. Mahigit 615 meetings sa loob lang na isang taon, tapos may 2 malaking summit, isa sa Cebu, isa sa Pasay. At on top of that, ay celebrate pa ang 50th anniversary ng Treaty of Amity and Cooperation. Sobrang laking responsibilidad niyan. So ano ang magiging focus ng Pilipinas bilang chairman? May 3 haligi. Number 1, peace and security. Sobrang importante nito, lalo na sa mga issues sa ating karagatan. Number 2, prosperity corridors. Paano natin palalakasin ang ekonomiya nating lahat? And number 3, which is my favorite, people empowerment. Suporta para sa MSMEs, sa kabataan, sa kababaihan. Sila kasi ang tunay na puso ng ASEAN community. Malinaw ang plano, 'di ba? Okay, so puro tayo high-level diplomacy. Baka isipin ng iba, ano naman ang pakialam ko dyan? So let's bring it down to earth. Bakit ito mahalaga para sa'yo? Para sa akin, para sa bawat ordinaryong Pilipino.
Okay, let's use a real example. Yung ASEAN Tourism Forum na ginawa sa Cebu. Tingnan niyo yung numbers. Mahigit 5,000 delegates. 271 international buyers. Galing sa 50 iba't ibang bansa. Just imagine yung bumuhos na pera at oportunidad sa Cebu dahil lang dyan. At itong mismo ang sinabi ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco. Sa pag-host sa Cebu, direktang napupunta yung benepisyo sa mga local community. Yung mga hotel, yung mga driver ng transportasyon, yung nagtitinda ng souvenir, lahat sila nakinabang. Yan ang totoong, tangible na epekto. So, to sum it all up, anong makukuha natin? Billion sa ekonomiya. Libo-libong trabaho, direct man o indirect. Lalakas ang turismo natin for the long term, mas maraming investment na papasok. At syempre, mas magiging empowered ang ating mga maliliit na negosyante. At higit sa lahat, yung national pride. Yung pakiramdam na, hey, kaya to ng Pilipino. Ramdam na ramdam yan for sure. At para sa ating pagtatapos, balikan natin kung saan tayo nagsimula. Sa napaka-personal na kwentong ito, yung anak na nagpapatuloy ng nasimula ng ama. Almost 60 years. 6 na dekada matapos tumulong na isalang ng kanyang ama ang ASEAN, andito ngayon ang anak niya, nakatayo sa parehong halls of power, tutupad ang isang legacy. Grabe ang tindi ng simbolismo niyan, di ba? At heto yung vision ni President Marcos Jr. para sa hinaharap. Sabi niya, sama-sama nating lakbayin ang kinabukasan ng ASEAN, nagkakaisa sa layunin at ginagabayan ng ating responsibilidad sa mga susunod na henerasyon. Hindi lang ito tungkol sa nakaraan, kundi para talaga sa kinabukasan. Kaya sa huli, this is our moment. Ito na yung chance ng Pilipinas na ipakita sa buong mundo na kapag ang ASEAN ay umuwi ito sa galing, sa init ng pagtanggap at sa world-class hospitality na tatak Pilipino talaga. So isang vision ng ama at isang misyon para sa anak. Ang tanong na iiwan ko sa inyo ay ito. Paano kaya babaguhin ng legacy na ito ang hinaharap ng buong Southeast Asia? Isang bagay na dapat nating abangan at pagnilayan.